Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pagkakaisa, pagmamahal sa kapatid at pamilya. Paano natin may pamumuhay yan? At dito po tinuturuan tayo ni Apostle Paul. So, unang-una po, meron ba talagang unity, pastor, sa church? Meron po, dapat magkaroon ng pagkakaisa. Kinalulugdan po yan ng Diyos. Pero yan ay nagaganap po in the Spirit. Maraming nag-aakala kasi na yung unity ay uniformity. Hindi po ganoon. In the Spirit po yan. Lagi po yan in the spirit of love. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Pangalawa, yan po ay na-achieve through the bond of peace sa pamamagitan po ng kapayapaan. Pagkakaisa nga po kaya kapayapaan. Kaya tayo po dapat maging instrumento ng kapayapaan sa church. Ngayon, sabi ng iba, pastor, paano yung doctrine? Mahalaga ba yun? Mahalaga po. Dapat po nagkakasundo po tayo dun sa major. Pero dun sa minor, pwede na tayong mag-disagree. Pero sa major po katulad ng Godhead, Trinity, yung pong katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus, yung virgin birth, yung divinity ni Christ, yung second coming, yun pong kahalagahan po ng teaching ng Biblia ay dapat po authority, inerrancy of the scriptures, at yung pong salvation by grace through faith, mahalaga po yun. Kaya dapat po doon nagkakasundo po. Kaya ayon po ang mga basics ng Christian faith. Ngayon, yung mga minor, pwede na nating pag-disagreehan yun. Pero, hindi yung magtatalo-talo tayo para sirain ang isa't isa, kundi dapat maging magalang tayo at marespeto pa rin sa isa't isa. Tandaan nyo po, ang mahalaga sa church ay yung maging mabait po tayo sa isa't isa. To be kind is better than to be right. Kaya sabi dyan be completely humble, gentle, be patient, and bearing with one another in love. Avoid natin yung pagtatalo-talo. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 25, sabi dyan, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagdebate, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away sa halip, ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Kita niyo, yun po ang advice ng Bible. Sabi ng iba, pastor, dapat ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya. Okay, pag-usapan natin yan. Ano ba ibig sabihin ng apologetics? Pagtatanggol. Kung sakaling ang iyong pananampalataya, usigin, ipagtanggol mo. Pero yung ikaw yung gagawa ng pagtatalo, pakikipagdebate, pakikipag-away, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia dito po sa verse na binasa po natin. Kasi may mga churches na parang ginagawa nilang platform yung simbahan sa pakikipagdebate. Huwag natin gawing parang sabungan yung ating simbahan. Dapat po ay ipamuhay natin yung pong kapayapaan. Kaya alam niyo po, ito pa, mahalagang katotohanan. Minsan useless po yung pakikipagtalo. Kung yung pinaglalaban mo namang pananampalataya o paniniwala, wala naman epekto sa iyong buhay. Kailangan tumalab muna sa iyo yan. Kasi yun ang sinasabi ng John chapter 8 verse 32. Yung katotohanan, bumabago po yan ng buhay. Kaya kung walang impact yan sa iyong spirit, soul, and body, bakit ka pa nakikipagtalo? Kaya alam niyo po, marami sa atin magaling po sa area na yan, pero wala namang epekto sa buhay nila yung kanila pong pinaniniwalaan. Kaya kailangan ang basihan natin sa katotohanan, it has to be effective. And useful. Kailangan nagbabago ka dahil sa iyong paniniwala, nag-i-improve ka, umuunlad ka dahil sa iyong paniniwala. Napakahalaga po niyan. Kasi the truth will set you free.
Paano naman yung ibang paniniwala, no? Ibang religions? Respeto po, mahalaga. No po, igalang natin sila. Ano po, pero at the same time, bahaginan po natin sila ng mabuting balita. Hindi natin alam, baka hindi lang nila alam yung katotohanan. Ano po, baka sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng katotohanan ay mawin mo sila. So napakahalaga po niyan. Ano po? So, pag-usapan naman natin yung pagmamahal sa kapatiran. No, binanggit po diyan yung pagtiyatiyaga sa isa't isa, no? Bearing with one another. Kasi ang church po, pamilya. Lagi niyong tatandaan. Ano po? Hindi porke kayo magkakapatid na hindi na kayo magkakaroon ng problema, sigalutan, tampuhan. Nangyayari po yan. Pero family is still family. No? Yung iba kasi, pagka nagka-problema na, umaalis, naglalayas. Ano po? Sa pamilya naman, may nangyayari din ganyan. Pero sa bandang huli, nagkakasundo rin. Ano po? Nagmamahalan. Nag-uunawaan. Tingnan nyo po ang church na ganoon. Parang pamilya. Kaya nga po, ako, ang advice ko, ay dadalo ng church. Doon na lang kayo sa malapit sa inyo. No? Doon sa mararamdaman nyo na kayo'y pamilya. Ano po? Pangalawa, tingnan nyo yung church na parang hospital. Lahat ng tao may sakit. Walang perpekto po dyan. Ano po? Kaya huwag kang magmagaling, magmahusay. Isipin mo, mas magarunong ka, mas magaling ka doon sa iba. At mas banal ka, mas malinis ka. In fact, ako nga po, mas natutuwa ako pagka umaatin sa church yung mga taong alam mong may problema sa kanilang buhay. Yung mga taong alam mong kahit papaano ay lumalapit sa Diyos na nakikita nila yung sarili nila na makasalanan, immoral, pero lumalapit sila sa Diyos. Mas natutuwa po ako doon. Nalulungkot po ako pagka nakikita ko po sa church ay yung mga tao na parang feeling nila ay mababait na sila, mga banal na sila, mga perpekto na. Ano po? Kasi nga po ang church ay dapat tignan natin na parang hospital. Marami pong may sakit diyan na kailangan ng kagalingan mula sa Panginoon. Ano po? Panghuli, pag-usapan na natin yung pamilya. Alam niyo po, ang goal natin sa pamilya, sila po yung unang-una nating mission field. Dapat madala natin sila sa Panginoon. Ano po? At yan ang goal natin, mga kapatid, sa Panginoon. Ano po? Ma-save yung ating buong pamilya. Pero hindi nangyayari yan ng mabilis eh. Ano po? Kaya dapat maging matyaga tayo, maging mabait na naman tayo, maging mapagpakumbaba na naman tayo, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 2. Ano po? At alam nyo po, ang mahalaga dyan, kung sakaling hindi nyo sila mawin kaagad-agad, ay maging blessing ka sa kanila. Ganun lang po, maging blessing po kayo sa inyong pamilya. No po, yung iba kasi aawayin yung kanilang pamilya dahil hindi sila pareho ng paniniwala. Ano po? Alam niyo po, mas tinitignan ng Diyos yung tayo po'y maging blessing muna sa ating pamilya. Paramdam natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Saka natin sila share ng gospel. Di natin alam, baka sa pamamagitan nito, mawin natin sila sa Panginoon. Kaya mahalaga po yan. Ano po? Ang goal natin, dali ng ating pamilya sa Panginoon, pero ipakita at ipadama natin sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon at bahagi na natin sila ng mabuting balita. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.